Bago tayo magsimula sa content natin para sa ngayong araw na to, sana naman makonsider nyo na i-click yung subscribe button once na nakatulong yung mga video ko kasi napakalaking tulong na yan para sa akin para tuloy-tuloy tayong gumawa ng content dito. And alam ko naman na napaka-useful ng mga video natin dito na ina-upload. And ganito lang naman talaga tayo, tulungan lang tayo mga tropa. And syempre, the more na mas marami pang nanonood dito sa channel natin, the more na masisipagin tayo na gumawa ng content. Lalong-lalo na salamat din mga tropa sa mga nag-a-avail ng mga template at mga Canva Pro sa akin. Anyway, ito yung magiging content natin para sa ngayong araw na to. May nag-comment lang sa akin, a few days ago na to, siguro a week or two na rin. Sabi dito, how about daw the difference between Epson 3250 and 3258? And ano rin daw yung difference between Epson 3210 and Epson 3218? Diba? Unahin na muna natin yung 3210. Alam naman natin yung Epson 3210, ayan yung printer na merong print, scan, and photocopy. Ayan yung tinatawag na 3-in-1 printer na usually ayan yung pinaka-basic na printer na dapat meron ka or yung pwede mong pagsimulan dahil meron na siyang pag-xerox, scan. Ang problema lang sa kanya, wala siyang scan ng long. Dahil yung pinaka-glass bed scanner niya hanggang A4 size lang at short yung kaya niyang i-accommodate. And yung 3250, same specs lang siya between 3210. Ang meron lang sa kanyang additional features, meron siyang wifi, etong 3250. So ano naman tong 3218 na tinatawag? Pero bago ko sagutin yan, meron muna ako sa inyong ipapakita dito na napakagandang pagpapaliwanag din to. Meron ako ditong balak na bilihin na relo mga tropa ko. And kung matagal ka nang nanonood sa akin or nakasubaybay ka sa aking Facebook page mga tropa, malamang sa malamang nakita mo na to na pinost ko to. Meron tayong Seiko dito na relo. And meron din tayong Seiko dito na relo na same lang din siya ng itsura kung mapapansin ninyo, and magkaiba naman yung pinaka-model. So, nakalagay dito SRPK 33K and etong sa kabila SBSA 229. Same siya na relo na itsura pero different model. Pero as in, same na same lang din yan. So, ganun din mga tropa dun sa pinaka-printer natin. So, ano yung pinaka-point ko talaga dito mga tropa? Eto mga tropa, makikita ninyo sa Google para mas maniwala kayo. Kasi pare-pares din tayo na walang idea sa mga ganitong larangan. Not until nung nag-research din ako. And syempre, isi-share ko rin sa inyo to. Yung mga binibili natin na mga product, mapa relo, mapa short, mapa sapatos, may mga other release na tinatawag. And syempre, iba yung mga model or number na pinapangalan nila and kung saan siyang origin ng galing or kung saan siyang country ng galing. Anyway, yung nakikita ninyo dito, yung Seiko SBSA 229, ayan yung tinatawag na Japan release mga tropa, no? So, ang ibig sabihin nun, dun siya nirelease sa location na yon, and yung model na inilagay nila, eto, and yung different naman, yung international release, eto yung Seiko Sport na SRPK 33K1, 'di ba? Pero same lang yan mga tropa. Nagkaiba lang siya ng origin ng pinag-releasean or yung sa pinaka-country na pinanggalingan. Eto, no, yung international release, eto yan, and yung Japan release naman, eto. Sa mga mahilig sa sapatos dyan, alam nyo na tong mga ganitong bagay, lalong-lalo na sa mga Nike, di ba? May mga local release, China release, di ba? May mga ganyan pang mga bagay. And sa mga printer, meron din yan. And eto na yung pinakakasagutan din dito sa mga printer natin. Yung Epson 3210, sa mga hindi nakakaalam, merong company na Epson dito sa atin sa Pilipinas. Sa atunayan nga mga tropa, nung fresh graduate ako, nag-apply ako dyan, kaso sa kasamaang palad hindi tayo nakachamba na pumasok, no? Eto naman nakikita ninyo, no? Epson 3210 printer has different countries of origin depending on the region. Eto, nakikita nyo Philippines and Thailand yung 3210 na model. Pero same lang din yan dun sa Epson 3218. Kung ano yung specs ng 3218, ayun lang din yung specs mismo ng pinaka-Epson 3210. So kung may pagkakaiba, wala mga tropa. Kung meron man, konting-konti lang. And when it comes siguro sa mga board, 'di ba? And paano ko nasasabi sa mga board? Kasi na-search ko din mga tropa, merong ibang resetter program na ginagamit sa mga model na yan. Pero as in, same na same lang din sila ng specs.
kung nakikita ninyo tong notepad dito sa akin, ito yung series na alam naman natin, 3210, 3250, 5290, and ito naman yung nasa taas, ito yung series na 8 yung dulo. And syempre, different resetter siya. Ano yung resetter? Ayan yung gagamitin mo once na hindi na maapag-print yung printer mo, once na nakita mo yung indicator na umiilaw na yung pinaka-ink dun sa printer mo, kailangan mo na siyang i-reset mga tropa. Ito lang yung nakikita kong difference dahil merong different resetter na para sa pinaka-model na printer na release from China. So sana nagagets nyo, no? Same lang talaga sila ng spec. So eto naman sa Epson 3250, ayan no, Thailand or Philippines yung pinaka country of origin niya, and eto naman yung sa 3258, yung country of origin niya is from China. 'Di ba? So kung bibili kayo ng mga sa China na gamit or yung mga binebenta dito na makikita ninyo sa online, may mapapansin kayo siguro na konti, maaring medyo mahal o medyo mas mura mga tropa ko, syempre, 'di ba? And meron pa kayong mga makikita diyan na Epson 3255. Yung iba naman sa mga Africa ni-release, may mga ganyang model, 'di ba? As in same lang 'yan ng specs mga tropa. 100%. And kung makikita ninyo dito yung presyo ng Epson 3218, no? Ayan, no? 'Di ba? Nandito tayo sa epson.com.cn. So kung i-convert natin to, sa pagkakaalam ko itong symbol na to yuan. So kung i-convert natin yung pinaka-suggested retail price sa kanila ng Epson 3218 sa nakikita ko 1299. So i-convert natin yan into Philippine peso, 10,623. Pero may mga makikita tayo dito na 9,000 lang, 'di ba? So ayun, mas mura yung mga ganyang printer, 3218, 9,000 lang siya, and pwede pa nga kayong magka-discount dahil meron siyang mega discount dito. So kung i-compare niyo kung ano yung mas maganda, para sa akin siguro yung local release na lang yung bilihin ninyo, which is yung Epson 3210. And when it comes naman mga tropa sa mga ink, eto sa mga ink, meron na rin akong content niyan. Sa mga ibang lugar or sa mga ibang country, meron din mga iba-ibang code ng pinaka-ink nila. And syempre etong sa Epson 3218, dahil sa China release siya, ang gamit niya na ink Epson 004. Pero sa Epson 3210, Epson 003, pero same lang din yon. Pwede nyo siyang gamitin vice versa sa printer na yan. And sa iba namang location, meron din pinaka model yung ibang ink, pero may mga katumbas din yan sa mga local release sa atin. Iba't ibang code lang, iba't ibang country, iba't ibang release, 'di ba? Kagaya dito sa Seiko na relo na ipinakita ko sa inyo, international release and Japan release mga tropa, 'di ba? Or kung saan siya market. So ayun lang yung pinakapaliwanag talaga diyan. And kung meron kayong makikita buying or selling Epson 004, pwede ninyong gamitin yung ink na yon na 004 into 3210 ninyo na mga printer, as in 100%, kasi iisa lang yan ng pinaka-specs. Kung yung speed ng 3210, same lang din yun ng specs ng 3218. Yung specs ng pinaka 3250, meron siyang wifi din, meron ding wifi etong 3258. Same lang. Nagkakaiba lang siya dun sa pinaka-board siguro dahil different yung resetter na gamit sa mga printer na yon. 'Di ba? So sa tingin ko okay na tong pinaka-content natin na to. Siguro mas napaliwanagan na kayo dito. And eto nga additional, no, mas pipiliin ko na bilhin yung mga local release, yung mga Epson 3210, 3250, 'di ba? Yung mga 5290, mas pipiliin ko yan kasi mamaya magkaroon pa ng conflict yung mga materials na available dito sa atin for Epson 3210, mamaya hindi mo yan magamit dun sa pinaka-model na 3218, di ba? Mahihirapan ka pang humanap ng parts. Pero sa tingin ko, no, baka magka-compatible naman yan when it comes sa parts. Hindi ko lang masyado sure, no, dun sa part na yon, di ba? Sa mga replacement. Kaya I highly recommend na mas piliin niyo yung local release or yung mga made sa atin dito, 'di ba? Yung mga 3210, yung mga normal 1210, 3210, 3250, yan, 5290. Ito na lang yung mga mas piliin ninyo.
'Diba? So, sa tingin ko, okay na yan. And, kung titignan nyo yung presyo ng 3210 na available dito sa Orange app, mas mura yung sa China, na which is yung 3218. Pero, kagaya ng sinabi ko, no, mas recommended ko na bilhin na lang ninyo yung mga local release, kagaya na itong mga normal na printer 3210. So, dito na natin tapusin tong content natin. Kung may mga katanungan pa kayo, message lang kayo sa ating Facebook page or comment lang kayo dyan sa ating comment section. Sa mga gusto mag-avail ng template, message lang din kayo. At lagi ko sinasabi, wag na wag magpapauto. Bye-bye. Like, share, and subscribe. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampo